Ipinanganak si Eric Santos bilang Roderick Ramos Santos noong 10 ng Oktubre 1982 sa Malabon, Metro Manila. Ang kanyang ina ang isa sa mga pangunahing impluwensya sa kanyang pagkanta at mula sa murang edad ay nakikita na ang kanyang potensyal sa larangan ng musika. Sa kabila nito, pinanday niya ang kanyang talento sa pamamagitan ng pagsali sa mga amateur singing contest sa kanilang lugar. Bago pa man siya tuluyang makilala sa buong bansa, dumaan si Eric Santos sa maraming kompetisyon. Isa sa mga unang hakbang sa mundo ng entertainment ay ang pagsali niya sa mga singing contest sa telebisyon at lokal na entablado. Gayunpaman, ang tunay na turning point ng kanyang karera ay dumating noong 2003 nang sumali siya sa reality singing competition na Star in a Million, isang programa ng ABS-CBN na naglalayong maghanap ng susunod na malaking bituin sa larangan ng pagkanta. Sa kompetisyong ito, ipinamalas ni Eric ang kanyang pambihirang kakayahan sa pagkanta ng mga ballad, isang genre na kalaunan ni naging kanyang tatak. Sa Grand Finals na nasabing kompetisyon, nagwagi si Eric Santos sa tuluyang nakilala bilang Grand Champion. Ang kanyang panalo hindi lamang simpleng tagumpay. Ito ang nagbukas ng pintuan sa kanyang profesional na karera. Matapos ang kanyang pagkapanalo, agad siyang pumirma ng kontrata sa Star Records at nagsimulang maglabas ng mga albums. Ang kanyang debut album ay naging matagumpay at nagbigay daan sa sunod-sunod na proyekto kabilang mga konsyerto, television appearances at collaboration sa iba pang mga kilalang artista. Ang kanyang kasikatan ay lalong lumawak nang ilabas niya ang mga awiting naging bahagi ng soundtrack ng mga pelikula at teleserye. Isa sa kanyang pinakasikat na kanta ay ang Pagbigyang Muli, na naging tema ng pelikulang may parehong pamagat. Ang kanyang kakayahang maghatid ng emosyon sa bawat nota ay naging dahilan kung bakit siya minahal ng publiko. Hindi nagtagal, kinilala siya bilang Prince of Ballad, isang titulo na nagpapakita ng kanyang kahusayan at impluwensya sa industriya ng musika. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na lumago ang kanyang karera. Nakapaglabas siya ng maraming album, nakapagdaos ng mga solo concert at nakapag-perform sa iba't ibang bansa. Isa rin siya sa mga naging bahagi ng grupong ASAP Sessionistas, kung saan nakasama niya iba pang mga mahuhusay na mga awit tulad nina Angeline Quinto at Yeng Constantino. Gayunpaman, tulad ng maraming artista, hindi naging perpekto ang kanyang paglalakbay. Sa likod ng kanyang tagumpay ay ang mga kontrobersiya at isyong sumubok sa kanyang reputasyon at personal na buhay. Kabilang ang mga intriga tungkol sa kanyang pagkatao at ang kanyang pagiging umunoy bisexual. May mga pagkakataon na siya ay napag-usapan dahil sa di umunoy pagiging suplado o hindi pala kaibigan. Bagaman marami rin ang nagtatanggol sa kanya at nagsasabing siya ay misunderstood lamang at seryoso sa kanyang trabaho. Ang ganitong uri ng issue ay hindi bago sa mundo ng showbiz. Sa kabila ng mga kontrobersiyang ito, nananatili siyang aktibo sa kanyang karera sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, napansin ng publiko ang tiunting pagbawas ng kanyang presensya sa telebisyon, lalo na sa mga huling taon bago at pagkatapos ng pandemya. Ang isa sa mga pangunahing dahilan ng kanyang pansamantalang pagkawala sa telebisyon ay ang kanyang pagtuon sa personal na kalusugan at kapakanan. Sa mga panayam na kanyang ibinigay noong mga nakarang taon, inamin ni Eric Santos na dumaan siya sa mga yugto ng stress at pagod dulot ng tuloy-tuloy na trabaho sa industriya. Bukod dito, naapektuhan din ang kanyang karera ng COVID-19 pandemic na nagdulot ng paghinto ng maraming live performances at television productions. Hindi rin may kakailan na ang pagbabago sa landscape ng entertainment industry ay nakaapekto sa kanyang visibility. Sa pag-usbong ng digital platforms at bagong henerasyon ng mga artista, kinilangan ng maraming veteranong performer na mag-adjust sa bagong sistema. Si Eric, bagamat nanatiling aktibo sa musika, ay hindi kasing visible tulad ng dati sa mainstream television. Sa halip, mas nakatuon siya sa live concerts, online performances at selective appearances. Sa kasalukuyan, si Eric Santos ay patuloy pa rin gumagawa ng musika at nakikibahagi sa mga proyekto sa industriya. Isa siya sa mga artistang patuloy na iniimbitahan sa mga espesyal na konsyerto at tribute shows na nagpapatunay na hindi kumukupas ang kanyang talento. Aktibo rin siya sa social media kung saan ibinabahagi niya ang kanyang mga proyekto, personal na karanasan at pakikipag-ugnayan sa kanyang mga tagahanga. Pagdating sa kanyang personal na buhay, nananatiling pribado si Eric. Wala siyang asawa o anak na opisyal na kinukumpirma sa publiko hanggang sa kasalukuyan. Si Christian Joseph Morata Bautista ay sinilang noong 19 ng Oktubre 1981 sa Maynila. Lumaki siya sa isang pamilyang may matibay na pagpapahalaga sa edukasyon at relihiyon. Ang kanyang ama ay isang inhinyero habang ang kanyang ina naman ay may hilig sa sining, bagay na nakaimpluwensya sa kanyang pagkahilig sa musika. Sa murang edad pa lamang ay nahubog na ang kanyang interes sa pagkanta, bagamat hindi pa niya ito agad itinuturing bilang isang propesyon. Nag-aral siya sa De La Salle Santiago Zobel School at kalaunan ay kumuha ng kursong Landscape Architecture sa De La Salle College of St. Benilde.
Dito pa lamang ay makikita na ang kanyang buhay ay hindi agad umikot sa showbiz. Ang kanyang pagpasok sa mundo ng musika ay nagsimula nang sumali siya sa mga amateur singing competitions. Isa sa mga mahalagang turning point sa kanyang buhay ay ang pagsali niya sa talent search na Star na Milyon noong 2003. Ang kanyang pagpasok sa top 10 ay naging sapat upang mapansin siya ng mga talent manager at record producers. Sa panahong ito siya unang nakilala ng publiko at dito rin nagsimulang umusbong ang kanyang karera. Matapos ang kompetisyon, agad siyang nabigyan ng recording contract sa Warner Music Philippines. Noong 2004, inilabas niya ang kanyang self-titled debut album na naglaman ng mga awiting nagpakita ng kanyang husay sa pagkanta ng ballads at pop songs. Isa sa kanyang mga pinakaunang sumikat na kanta ay ang The Way You Look At Me na naging popular hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa Indonesia. Ang kantang ito ang nagbukas ng pinto para sa kanyang international na karera. Sa katunayan, sa Indonesia, siya ay naging mas malaking bituin kumpara sa Pilipinas sa mga unang taon ng kanyang karera. Ang kanyang tagumpay sa Indonesia ay hindi basta-basta. Tinagurian siya roon bilang Asia's Romantic Balladeer at naging regular siyang panauhin sa iba't ibang television shows sa nasabing bansa. Nakapagbenta rin siya ng maraming album at nakapagdaos ng sold-out concerts. Ang kanyang kakayahang kumanta ng mga English ballads na may emosyonal na lalim ang naging susi sa kanyang pagtanggap ng mga dayuhang tagapakinig. Sa paglipas ng mga taon, patuloy niyang pinalawak ang kanyang karera. Hindi lamang siya nagtuon sa pagkanta kundi sumabak din sa pag-arte. Lumabas siya sa ilang mga teleserye at pelikula kabilang ang mga proyekto sa ABS-CBN bago siya lumipat sa GMA Network noong 2013. Bukod sa kanyang profesional na buhay, naging laman din ng balita ang kanyang personal na buhay, partikular ang kanyang mga naging relasyon. Isa sa mga pinaka-pinag-usapan ay ang kanyang relasyon kay Rachel Ango na naging kontrobersyal dahil sa umunoy third-party issue na kinasangkutan ni Sarah Geronimo. Noong kalagitnaan ng 2000s, kumalat ang balitang nagkaroon ng romantic involvement sina Christian at Sarah na umunoy naging sanhi ng pagkasira ng relasyon ni Christian at Rachel. Bagamat hindi ito ganap na kinumpirma ng lahat ng sangkot, naging mainit itong usapin sa entertainment media. Noong mga panahong iyon, ang pangalan ni Christian Bautista ay madalas na napapanggit sa mga gossip columns at ito ay nagdulot ng epekto sa kanyang imahe bilang isang wholesome artist. Isa pang kontrobersiya na kanyang kinaharap ay may kaugnayan sa kanyang vocal ability. May mga kritiko na nagsabing ang kanyang estilo ng pagkanta ay masyadong safe at kulang sa versatility kumpara sa ibang mga awit. Noong mga bandang 2010, may ilang music critics na naglabas ng opinyon na ang kanyang mga kanta ay tila magkakatunog at hindi nagpapakita ng malaking pagbabago sa kanyang musical rendition. Gayunpaman, ipinagtanggol siya ng kanyang mga tagahanga at iginit na ang kanyang consistency sa kalidad ng kanyang boses ang kanyang tunay na lakas. Noong 2018, muling naging usap-usapan si Christian Bautista nang ikasal siya kay Kat Ramnani noong Nobyembre 17 sa Bali, Indonesia. Ang kanilang kasal ay dinaluhan ng mga malalapit na kaibigan at pamilya at naging tampok sa social media at entertainment news. Ang kanilang relasyon ay tinuturing na mas pribado kumpara sa kanyang mga nakaraang relasyon. Sa kasalukuyan, si Christian Bautista ay nananatiling aktibo sa industriya ng musika at telebisyon. Bagamat hindi na siya kasing visible tulad ng dati, isa sa mga dahilan nito ay ang pagbabago ng landscape ng entertainment kung saan mas nangingibabaw na ang mga digital platforms at social media. Gayunpaman, patuloy siyang lumalabas sa mga variety shows at musical programs ng GMA Network, kabilang ang pagiging coach sa The Clash, isang singing competition na nagbibigay ng oportunidad sa mga bagong talento. Si Mark Bautista ay pinanganak noong Agosto 10, 1983 sa Cagayan de Oro. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya na hindi marangyang pamumuhay, ngunit puno ng suporta sa kanyang talento. Bata pa lamang ay nahilig na siya sa pagkanta at madalas siyang sumasali sa mga lokal na singing competition sa kanilang lugar. Sa murang edad, ipinakita ni Mark ang kakaibang husay sa pagkanta. Ang kanyang boses ay may natatanging kalidad, malinis, mataas at may emosyon na naging dahilan upang mapansin siya sa kanilang komunidad. Sa kanyang personal na buhay, si Mark ay kilala bilang pribado at hindi agad nagbubunyag ng kanyang mga personal na karanasan. Sa loob ng maraming taon, hindi malinaw sa publiko ang kanyang tunay na pagkatao. Ang tunay na pag-angat ni Mark Bautista ay nagsimula nung sumali siya sa reality singing competition na Star for a Night noong 2002 na pinangunahan ni Regine Velasquez. Sa kompetisyong ito, ipinakita ni Mark ang kanyang kahusayan at natapos bilang first runner-up kay Sarah Geronimo. Bagamat hindi siyang nagwagi, ang kanyang performance ay nagbukas na maraming oportunidad sa kanya noong panahong iyon. Si Regine Velasquez ang isa sa mga unang nakapansin sa kanyang talento at nagbigay sa kanya ng exposure sa mas malawak na audience. Dahil dito, nakapirma siya ng kontrata sa Viva Records na siyang naging daan upang ilabas niya ang kanyang unang album.
Ang kanyang debut album na Mark Bautista ay nilabas noong 2003 at agad na tinangkilik ng publiko. Sumunod dito ang iba pang mga albums tulad ng Every Now and Then at Here Comes the Sun na nagpatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa mga pangunahing male singers ng kanyang henerasyon. Bukod sa kanyang solo career, naging bahagi rin siya ng grupong The Company of Friends kung saan nakasama niya iba pang mga mahuhusay na mga awit. Hindi lamang sa musika umikot ng kanyang karera. Pinasok din niya ang mundo ng telebisyon at teatro. Lumabas siya sa ilang mga teleserye at variety shows at naging bahagi ng mga musical tulad ng Here Lies Love sa London kung saan ginampanan niya ang papel ni Ferdinand Marcos. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi nakaligtas si Mark Bautista sa mga kontrobersiya. Isa sa mga pinakamalaking issue sa kanyang buhay ay ang paglabas ng kanyang aklat na Beyond the Mark noong 2018. Sa librong ito, inamin niya ang kanyang bisexuality at ibinahagi ang kanyang mga personal na karanasan kabilang na ang kanyang relasyon sa kapwa lalaki. Ang pag-amin na ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko. Maraming netizens at fans ang nagbigay ng kanilang opinyon at ang isyong ito ay naging trending sa social media. Ang kanyang pag-amin ay tinuturing na iba bilang isang mahalagang hakbang para sa LGBTQ+ visibility sa Pilipinas. Ngunit para sa iba, ito ay isang risk na maaaring makaapekto sa kanyang karera. Bukod dito, nagkaroon din siya ng ilang issue sa kanyang career trajectory, kabilang ang pagbaba ng kanyang visibility sa mainstream media. May mga ulat na hindi na siya gaano nakikita sa mga major TV networks at nagdulot ng haka-haka tungkol sa kanyang estado sa industriya. Sa mga nakaraang taon, kapansin-pansin ang pagbabago sa direksyon ng karera ni Mark Bautista. Hindi na siya madalas lumabas sa telebisyon kumpara noong kasagsagan ng kanyang kasikatan. Mas pinili niya mag-focus sa live performances, concerts at international engagements. Aktibo pa rin siya sa paggawa ng musika at paminsan-minsan din naglalabas ng mga bagong proyekto. Bukod dito, naging aktibo rin siya sa social media kung saan ibinabahagi niya ang kanyang mga personal na karanasan at mga updates sa kanyang buhay. Walang kumpirmadong ulat na siya ay may asawa o anak. Sa halip, tila mas pinili niyang ituon ang kanyang oras sa kanyang sarili at sa kanyang craft. Wala ring matibay na ebidensya na siya ay may malubhang karamdaman. Ang kanyang pagiging hindi gaanong visible sa TV ay mas may iugnay sa pagbabago ng kanyang career path at sa kanyang desisyon na tuklasin ang iba pang aspeto ng kanyang talento.